po si Jade Buhoy at narito ang mga naging kaganapan ngayong linggo dito sa News Force Weekend. Sa ulo ng mga balita, bagong liderato sa Senado, kasado na. Senador Sherwin Gatchalian, bagong Senate President. Senador Sherwin Gatchalian, bukas na makipagpulong sa Cayetano Block para sa mas maayos na kalagayan ng Senado. Mga panukala sa special session ng Kongreso, aprobado na. Pre-trial conference, ginanap sa Senado. Pamahalaan, seryoso umano sa paglaban sa korupsyon. Rollback sa presyo ng petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa tambok na balita ngayong linggo, tuluyang humupa ang komosyon sa liderato ng Senado. Matapos makumpleto ng kampo ni Senador Sherwin Gatchalian ang kinakailangan bilang para sa quorum sa special session. Tungayan ang buong detalye mula rito. Nahalal at nanumpa bilang bagong Senate President si Senador Sherwin Gatchalian matapos makabuo ng 13 miyembrong quorum ang kanyang grupo. Sa paglipat ni Senador Joel Villanueva sa Mayorya, nabuo ang quorum na nagbibigay daan sa pagkahalal ni Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President at muling pagtakbo ng mga gawain sa Senado. Kabilang na rin dito ang pagdinig sa kontrobersya sa flood control projects. Dito naging mahalaga ang pagdalo ni Senador Joel Villanueva dahil nagbigay ito ng dagdag na boto sa kampo ni Gatchalian. Dahil din dito formal nang napalitan ang liderato ng Senado matapos ang ilang linggong pagtatalo sa pagitan ng kampo nila Gatchalian at Senador Alan Peter Cayetano. Kasunod nito nahalal din si Villanueva bilang Deputy Majority Floor Leader ng Senado. Muling kinumpirma rin si Senador Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, habang si Senador Kiko Pangilinan naman ang naging vice chairperson. Kanilang ibinahagi na isa sa mga pangunahing tututukan ng komite ang investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga flood control project ng pamahalaan. Samantala, sinabi naman ni Cayetano na magpapatuloy pa rin ang paghahanap ng pananagutan sa usapin ng flood control kahit wala na siya sa liderato ng Senado. Ayon pa sa senador, ang issue ng flood control ang ugat ng naging sigalot sa loob ng kapulungan. Sa hiwalay naman na pahayag, sinabi naman ni Senador Panfilo Ping Lacson na ang paglipat ni Villanueva at Senador Francis Cheese Escudero sa bagong mayorya ang naging susi upang maibalik ang normal na operasyon ng Senado. Samantala, ang nasabing pagtitipon ay sa ilalim ng special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang aksyonan ang mga prioridad na panukala at mga nakabinbing kumpirmasyon ng Commission on Appointments. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay nito, Senator Risa Ontiveros inihayag na masaya siya dahil back to work na muli ang Senado matapos ang bagong liderato kung kaya't muli nang maitutuloy ang mga trabahong nakabinbin. Ayon pa sa kanya, the Senate is back in order. Kaya nagpapasalamat din ako kay Senator Joel Villanueva for joining us in putting the household of the Senate back in order. So naihalal na namin si Senate President Sherwin Gatchalian at si Senator Tito bilang SP Pro Tempore, nakapanumpa na rin si Majority Leader Migs. And kita nyo naman, sa unang kalahating araw pa lang ng special session, napaka-productive muli ng Senado. Ayon pa kay Ontiveros, handa na ang mga senador na gawin ang kanilang tungkulin at handa na maging patas sa impeachment trial. Maging sila man ay miyembro ng mayorya o minorya. Ngayong araw pa lamang ay nagpaparamdam na sila lalahok sa Commission on Appointments. It seems kasi inelect na rin po nila, sinabit na po nila yung mga miyembro ng minority para sa Commission on Appointments, pati Senate Electoral Tribunal. So I expect
lalahok nga sila sa CA hearings at plenary ngayon. As for yung impeachment trial, lahat po naman kami ay bago itong leadership change ay nanumpa na bilang senator judges. So, naniniwala ako na kahit yung mga kasama sa minority ay naghahanda ring maging impartial senator judges. Maikli naman ang naging pahayag ni Senator Pia Cayetano hinggil sa bagong liderato ng Senado. Ayon kay Cayetano, wala namang problema sa kanila ang panibagong liderato. Ito ay common sense dahil mayroon ng bilang na 13. Aniya, no problem basta ito ay ayon sa rules and constitution. Sinusuportahan niyo yung bagong leadership po. May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So pag hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, there's no problem. That's just how it is. Tapos na ang Senate Flix. Ito ang naunang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian matapos tanungin ukol sa pagkakaibang panig sa Senado sa kabila ng kagustuhan nilang lahat na matuloy na ang trabaho. Para sa buong detalye, tunghayan ang ulat na ito. Matapos ang ilang linggong naging kaganapan sa liderato ng Senado, sinimulan na ngayong araw ang bagong pamunuan at nananatili silang bukas sa pakikipag-ugnayan sa magkabilang panig. Ito ay upang maibalik ang normal na operasyon ng kapulungan. We will not have the same position on many things, pero ang position namin is certain na lahat kami gusto namin magtrabaho na. Dito inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na bukas siya sa pagkakaisa at pakikipag-ugnayan sa lahat ng senador upang tuluyang maibalik sa normal ang trabaho ng Senado matapos ang naging pangyayari sa liderato. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may isang building tayo. So if you count those days, those are the days na naging unproductive. No? Sinabi rin ni Gatchalian na plano niyang kausapin ang lahat ng senador sa mga susunod na araw upang maging maayos ang takbo ng mga gawain sa Senado. And in the next few weeks, we will focus also on the bill. So we will request the senators to already proceed with their hearings. Dito kanya ring pinasalamatan si Senador Joel Villanueva na nagbigay ng 13 boto na nagpatibay ng kanyang pagkahalal bilang Senate President. Very clear naman yung kanyang direction is to go back to work. In fact, siya yung pinaka-productive yesterday on the floor. No? Ayon pa kay Gatchalian, mahalagang maibalik ang focus ng Senado sa paggawa ng batas at iba pang mga tungkulin nito. To also set the direction na mag-uumpisa na ng trabaho. And in fact, yesterday, naging very lively yung debate doon sa anti-hospital detention bill. No? So, ganun yung mga discussion na gusto natin in the next few weeks. Kinumpirma rin niyang nakausap niya sina Senador Camille Villar, Senador Loren Legarda, Senador Amy Marcos, Senador Rodante Marcoleta, Senador Bongo at Pia Cayetano. Aniya, maging ang ilang senador mula sa minorya ay nais nang bumalik sa regular na trabaho ang Senado. Maganda rin na appoint na 3 minority members as chairman. No? Si Senator Bongo as chairman of the Sports and Youth Committee, si Senator Mark Villar, chairman ng very important banking committee, one of the most important committees in the Senate. And then si Senator Camille Villar was appointed also sa government corporations. Importante rin yan. As we all know, kailangan rin na yung mga government corporations accountable rin sa kanilang responsibilities. No? Samantala, inihayag din ni Gatchalian na nasa Korte Suprema na ang pagpasya sa petisyong inihain ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano laban sa reorganization ng Senado noong June 3. Iginiit niyang igagalang niya ang anumang magiging pasya ng mataas na hukuman sa nasabing usapin. Dagdag pa niya, handa siyang magsilbi bilang karaniwang senador kung nanaisin ng kanyang mga kasamahan, ngunit sa ngayon ay nakikita niyang nais ng lahat na magtulungan at magtrabaho muli para sa publiko. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Samantala, nagpalitan ng pahayag si Senador Panfilo Ping Lacson at dating Senate President Senador Alan Peter Cayetano kaugnay ng umano'y nasayang na pondo habang may mga kaganapan sa liderato ng Senado. Ayon pa kay Lacson, umabot sa tinatayang 700 million pesos ang nagasto sa loob ng 28 araw na limitado umano ang naging output ng Senado. Batay niya ito sa pagtatayang 25 million pesos na gastusin ng Senado kada araw para sa operasyon at mga empleyado. Iginiit naman ni Cayetano na mali ang paratang dahil magpapatuloy pa rin ang aniya ang naturang gastos kahit sino pa ang nakaupong Senate President. Sinabi rin niyang hindi dapat iugnay ang buong halaga sa usapin ng liderato dahil bahagi ito ng regular na operasyon ng institusyon. Patuloy na magkakaiba ang pananaw ng dalawang senador hinggil sa naging epekto ng leadership dispute sa trabaho at paggasta ng Senado. Sa ibang balita, nagtipon ang special session ang Kamara matapos ipatawag ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso upang talakayin ang mga prioridad na panukala ng administrasyon. Narito ang ulat. Agarang tinapos ng Kamara ang mga kinakailangang hakbang matapos ideklara ng liderato na naaprubahan na ang lahat ng prioridad na panukalang ipinatutupad ng administrasyon. Ito'y matapos ng formal na pagbukas ng Kamara sa special session nito sa Kongreso. Ayon sa House leadership, naaprubahan na ng Kamara ang lahat ng panukalang nakasaad sa Proclamation No. 1318. So we passed a number of resolutions. We are awaiting some BICAM reports for ratification. And of course, for the Committee on Appointments. Kabilang dito ang mga panukalang may kaugnayan sa edukasyon, kalusugan, nutrisyon, ayuda at mga paaralan sa malalayong lugar. Kasabay nito, naghalal din ang Kamara ng mga bagong kinatawan sa Commission on Appointments o CA. Ang nasabing komisyon ang may tungkuling magsuri at magkumpirma ng mga itinalagang opisyal ng Pangulo. Ayon pa sa Kamara, kailangan ding makabuo ng quorum ang komisyon upang maaksyonan ang mga nakabingbing appointments sa gabinete, militar at foreign service. Kabilang sa inaasahang talakayin ng CA ang kumpirmasyon ng ilang kalihim ng gabinete at mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Matapos ang mga hakbang na ito, agad ding isinara ng Kamara ang special session. Ayon pa sa House leadership, naipasa na ng kapulungan ang mga panukalang itinuturing na prioridad ng administrasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Kamara binigyang otoridad ang prosecution panel sa impeachment versus Sara Duterte. Sanction ng China laban kay DND Secretary Gibo Teodoro, kinundi na. Publiko, binalaan laban sa Father Day ayuda scam. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.